Ang San Miguel Beermen nga ba ay posible pang humabol ng trade para lumakas yung kanilang roster? Ito ang nakikita ng karamihan na pwedeng gawin ng San Miguel pagkatapos dispatchahin itong Terra Firma Jeep at ma-formalize na yung kanilang pagpasok sa quarterfinals. Hindi pa maliwanag kung anong magiging placing ng San Miguel, kung magiging 6, 7 or 8. Pero ang maliwanag dito, ito raw San Miguel ay parang kaya na nilang umabot dito sa quarterfinals at mas magiging maganda yan kung magkakaroon sila ng panibagong player na magmamando ng mga plays nila. Napansin nyo ba na itong si Wami Tiongson ay kung gamitin lang ng San Miguel ngayon yung first 5 minutes ng game pagkatapos hindi na binabalik. So baka ngayon itong San Miguel Beermen ganyan na rin yung kailangan nilang maging resulta dito. Na baguhin na yung kanilang lineup para maipakita talaga na ready na sila na maglaro. Kung sa bagay, ito namang San Miguel Beermen, sanay na dito sa ganyang sitwasyon na kinakailangan talaga nila ng medyo magandang start para sila makabawi. Pero kinakailangan talaga na maging mas okay yung kanilang sitwasyon dito sa mga gwardya. Kaya nga yung pag-trade kay Wami Tiongson, pinag-uusapan pa rin. At ang balita, baka raw pati ito si Chris Miller ma-trade na ng San Miguel Beermen. Kaya nga hindi na ako magugulat kung ito talaga yung mangyayari. Pero kung sa bagay, itong San Miguel Beermen naman, hindi nakapagtataka kung yan talaga ay susubukan nilang gawin. Pero wala naman ako nakikitang problema dahil pwede na mag-trade asset bukod kay Wami itong si Chris Miller at si Jeron Teng. Pwede nilang kunin si Evan Nelly, nandyan din si Fran Yu. Pwede rin of course na kunin si Alex Stockton. So marami pang trades na pwedeng ihabol itong San Miguel Beermen bago mag-umpisa yung quarterfinals. Itong sa Phoenix Fuel Masters, yung balak ng SMB pagkuha kay Richie Rivero hindi na matutuloy dahil na-injure itong si Richie at hindi pa alam kung kailan ito makababalik. So mukhang point guard muna ang kukunin ng San Miguel sa kasalukuyan. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay inaasahan ng marami na tatalunin nitong Titan Ultra at masisecure na nila yung twice to beat. Kapag nanalo ang Rain or Shine sa Titan Ultra, magiging mas maganda yung record nila at sila magiging number 2 sa standings. Hindi pa natin natitiyak kung sino yung pwede nila makaharap. Either San Miguel, Magnolia, Phoenix, or pwede rin na baka TNT. Kasi ngayon, hindi pa natin makikita yung resulta niyan unless dahil hindi pa naglalaro yung mga ibang teams na involved. Pero kung ikaw si Coach Cheng Giao, ang maganda rito, meron kang twice to beat advantage kahit sino pa yung makakaharap mo dyan. Dahil ang gustong mangyari syempre ng Reyno Shine Elasto Painters, at least meron silang twice to beat kahit sino man yung mahaharap nila. Kapag nalampasan niya ng Reyno Shine Elasto Painters, sa tingin ko, magiging maganda na to para dito sa kanilang lineup. Ang nagiging problema ng Reyno Shine kaya nagkasunod-sunod yung talo nila halatang iniinda yung injuries dito kay Felix Lemeti at kay John Roque. Ito si Lemeti in particular importante dahil ito yung point guard talaga nagdidirehe ng mga plays nila. Hindi masyadong consistent sa pag-orchestrate ng plays itong si Anton Asisio at si Andre Karakot kumpara dito kay Felix Lemeti. At yan ang nagiging problema ngayon dito sa roster ng Rain or Shine Elasto Painters. Kaya nga itong ROS, kinakailangan siguro na kung magtatagal pa yung injury ni Felix Lemeti ay makahanap na sila ng pwedeng ipalit dito in the meantime. Dahil medyo nahihirapan sila. Tandaan natin sa playoffs magiging mas mahigpit, mas physical yung mga teams. At yung itatakbo ng mga laro dyan sigurado na magiging mas matindi. Kaya nga itong magiging gagawing movement ng Rain or Shine Elasto Painters sabay magiging importante yan para dito sa kanila. Kaya nga wag na tayong magulat kung magkakaroon talaga ng malaking pagbabago dito sa Rain or Shine Elasto Painters sa mga darating pa na mga conferences.